yung 51% Nakakatam- ba? Yung 51% ba na nagalit kay Sara ay yung ba yung buong populasyon? Yung ba yung 51% ba yun ang buong populasyon? Mabuti siguro tanungin na lang yung mga Pilipino. Ano ba yung pangunahing dahilan kung bakit yung pinagkakatiwalaan, hindi masabi kung pinagkakatiwalaan o hindi pinagkakatiwalaan o hindi pinagkakatiwalaan si Presidente Bongbong Marcos o Vice Presidente Sara Duterte. So yun yung tanong doon sa survey. Open-ended yan, no? Walang binigay na rason na pwede ng pagpilian. So yung mga verbatim response ay aming i-categorize into the things that you see in the media release. So basically, yung ginawa ko dyan, binasa ko lahat ng 1,200 responses. Categorized into those who trust, those who are undecided, and those who distrust either the president or the vice president. Maraming na parang namilik mata sila dun sa resulta ng survey dahil naging parang Homeric flow. Naks, alam ng mga taga-UST yan, di ba? That which makes you great also causes your downfall. So naging parang Homeric flow yung kanyang battle against corruption. I'm talking about the president. Kung ang rason bakit siya pinagkakatiwalaan ay ayon sa survey dahil sa kanyang fight against corruption. Pero yung mga hindi nagtitiwala sa kanya, yun din ang rason dahil sa kanyang fight against corruption or perceived weaknesses or inaction. Tama ba yung pagkakabasa ko, Prof? Tama, parang hindi man disjointed, no? Yun lang nga, yung ano ba pwede man tawag dyan? Kasi lumalabas na yung presidente. Outlier, hindi siya outlier eh. Yung presidente, kinakalaban niya yung korupsyon. Pero hindi lang kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan kasi parang hindi sapat yung ginagawa niya. So kumbaga, may narrative discontinuity, di ba? May narratibo siya. Yun. That's a thank you. Yes. Pero yun din ang paniningin sa kanya. No? Yun yung sa presidente. Kaiba naman yung sa vice-presidente. No? Kasi sa vice-presidente, maraming dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan. Pero doon sa mga undecided at hindi tagtitiwala sa kanya, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na masabi kung nagtitiwala sila sa kanya o hindi sila nagtitiwala ay dahil hindi niya sinasagot yung mga aligasyon sa korupsyon. Correct. Dahil ang paniniwala nila sangkot siya sa korupsyon. So sa presidente, yun, may narrative discontinuity. Sa vice-presidente, lumalabas ang pangunahing dahilan kung bakit undecided o hindi nagtitiwala ay yung corruption issue. Medyo may kalakihan rin yun, no? That's about 46% of the population. And half of them are saying, corruption yung issue. Bakit kami undecided o distrusting of the Vice President? Prof, last na. Tapos we'll turn over the floor to Sen. Eduard. 50 minutes. Last na. Correct me if I'm wrong. Didn't Pulse come up with a survey before? I'm not sure kung Pulse yun or yung mga iba sa pinagkakatiwalaang survey firms ni Christian Esguerra at ni Ronald Llamas. But wasn't there a survey before na parang lumabas na hindi naman key issue sa Pilipino ang korupsyon? Maybe hindi siya key issue. Although ating nakasama yan sa urgent concerns namin, Alan di ba? Okay. We have about 18 urgent concerns, papapiliin ng publiko kung ano sa tingin nila ang dapat unahing bigyan tugon ng pamahalaan. Parating nasa pang top 5 yan Para na maintindihan ng mga viewers, no? Gaano ba kalaki yung percentage ng respondents na sinasabing hindi sila nagtitiwala sa Vice Presidente? Kasi doon hihimayin, di ba? Kung ano yung mga rason kung bakit hindi sila nagtitiwala. Yung lumalabas kasi 51.4 Hindi, 26% yung hindi nagtitiwala kay Sara Duterte. So out of the 26, yun, sa 26%, pag tinanong sila bakit hindi kayo nagtitiwala sa kanya, lagpas sa kalahati dahil sangkot sa korupsyon.
Pero how do you explain yung pagbaba, yung pagtaas ng disapproval at saka distrust ratings ng Vice Presidente? Well, pagpapaliwanag namin, halos hindi gumalaw eh. Yung kanilang approval at trust rating kumpara dun sa Disyembre. Hindi, yung compared to last year, March din. Compared to last year, yes. Year on year, nawala yung may major event year on year eh. Yung March 2025, yung pagka-arresto sa tatay niya. Tama. Na pinapalabasin ng kidnapping. Na hindi naman kidnapping to begin with. Nagkaroon ng sympathy votes, no? As support. Umakyat siya, kung di ako nagkakamali, from parang 52 to 60. Bago noon, bumababa na siya noong 2024 dahil doon sa investigasyon sa Kongreso. So hindi naman siya, tinatamaan na siya doon sa congressional investigations from June 2024. Umakyat siya ulit dahil doon sa pagkakaresto ng tatay niya. Tapos simula noon, hindi na siya umaakyat. At sabi ko nga sa isang interview, meron ring significant event na nangyari bago na itong survey na ito na dapat inasahan natin siguro magbabago yung trust and approval niya. Nagdeklara siya, tatakbo siyang presidente. Correct. Nagkaroon ng confirmation of charges hearing sa ICC. Pero hindi gumalaw yung approval at trust rating niya. Ano ibig sabihin nun? Maaaring expected na ng tao na magdedeklara siya. Pero yung confirmation of charges hearing did not draw the sympathy that the arrest drew for her in March 2025. With this latest findings, does it mean that the Vice President is less invincible, if not more vulnerable, in the face of this impeachment? Wow. Well, kung titignan mo yung movement ng kanyang approval and trust dahil hindi gumagalaw, simula nung umakyat siya noong March 2025, ibig sabihin hindi naman siya invisible to begin with. Well, sisimulan namin yung aming pre-election survey sa June eh. So doon malalaman natin kung anong paggalaw. Pero sa pananaw ko, hindi naman eh. Kasi malayo-layo pa election eh. Depende yan talaga kung sino magiging kalaban niya. At ang isa pa makikita mo dito sa survey, pag tinignan mo yung dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan, karamihan doon impression about her as a person. Yep. At yung mga impression niya, madaling si Alan kaya niyang either i-firm up yan o pahinain yan eh. Pero yung kunyari, kung matapang, yung matapang, pwede mo sabihin, ano naging resulta ng katapangan mo? Diba? So yun ang yun ang pwedeng gawin ng PR. Oo, matapang ka, pero ano naging resulta? Yung matapang kasi double-edged din yan eh. Bakit di ka sumipot sa hearing? Akala ko ba blood ba? Pero hindi ka humaharap, hindi mo hinaharap yung mga akusasyon. Relative nila ngayon ay tapang at malasakit. Ang tingin nila ay yun yung gagamitin nila for the next few months. Siguro unless ma-review. So, ang tanong ko, ito bang survey na ito ay pinapakita na nagpa-plateau na si Sara or kinakailangan mo pa ng 1 or 2 survey cycles pa para makita kung nagpa-plateau siya? Pwede mo na sabihin na nagpa-plateau kasi pag tingnan mo from so March tumaas siya, pagdating ng June bumaba siya ulit, slight majority, na-maintain na slight majority from June 2025 until now. So nandun na siya sa level na yun. At hindi siya tumaas, bagamat yun nga, noong February 18, ilang linggo bago kami gumawa ng fieldwork, ay nagdeklara siya na tatakbo siya. Ewan ko, sa pananaw ko, pag nagdeklara ka, natatakbo ka, ano yun? Shot of adrenaline yun. Mabigyan buhay yung mga nagsusuporta sa'yo eh. Di ba, Alan? Adrenaline shot, yeah. To get a bump. Hindi lumabas yung bump. So, maaaring sabihin ganun. So, unless ibang paniniwala ng handler niya. Paano yan gagamitin halimbawa ng isang PR kung ikaw ay nasa kampo niya? No? Ano yung strategy mo in the medium term? Ang unang-unang gagawin ay atakihin ng survey.
Attack the credibility of the survey, attack the survey methodology itself, call to mind the perceived failures and disgruntlement ng tao sa survey. Yan ang unang line of attack. After that, gagawa ka ngayon ng cult of belonging. Titignan mo ngayon yung mga reasons bakit siya pinagtitiwalaan, matapang, for example. So lahat ngayon ng supporters mo sasabihin, ang tapang ni Vice President. Siya lang ang may tapang na hindi humarap sa mga mapang-abusong kongreso. She is the only one with the guts and the backbone and the steel spine na mag-middle finger sa kongreso at sa mga buhayang yan. So that's what PR would do. Based on the data set given by that survey. Anan, follow-up question lang. Hindi ba pwede ring i-twist yun? Na, hindi, duwag ka eh. Sabi mo, bloodbath before. Bakit? Siyempre, yun ang gagawin ng kabila. Oo nga. Pero hindi ba madaling i-counter or counter yung sinasabi mo? Yun na nga. Bloodbath, why are you hiding? Why are you ano? But siyempre, on the green side, papalabasin mo that it is not an act of cowardice but an act of defiance. Iba yun. If i-frame mo siya as an act of defiance, as an act of sticking it to the man, sticking it to the authority, which the Duterte brand is known for. Ayan, nag-English na. Ibig sabihin, seryoso na. Ibig sabihin, gumagana na talaga yung utak. Yun. So, yun yung gagawin mong reframing. Hindi ka duwagan yan. Yung hindi pagharap sa Kongreso, yung hindi ang legal strategy nila ay to delay. Siguro para sa mga nag-iisip, para sa mga matataasang standards, that is a clear indication na, kala ko ba bloodbath ka dyan. But ngayon na nandito na yan, ikaw yung tumatakbo. But for impressionable people, you can easily spin that na act of defiance yan. Hindi yung boss, pinapatawag ka ng boss mo. Hindi ka sumipot. Ang tapang mo. Yan. So, parang ganon. Ganon yung messaging. Yung isang purpose kasi nitong, not necessarily important, isang epekto nitong ganitong survey ay nako-contrapose yung presidente doon sa vice-presidente. Kung i-contrapose nito based doon sa survey, sino lamang? Dito sa survey na to, I would have to say, in this survey, just based on it, who took a less hit? Yun na lang. Who took a less hit? I think the president took a less hit with his survey. Kung talagang hihimayin mo yung survey, the president took a less hit. Kasi ang number one reason sa kanya, ng pagtitiwala sa kanya is because of his mahiya naman kayo and his whole perceived anti-corruption thing. So if the number one reason to distrust him is, perceived lack of it, pwede mo lang i-ramp up yun. Pwede mo lang pitikin ng konti yung anti-corruption drive mo. Kasi it shows, the survey clearly shows na resonant siya sa mga respondents. Na I don't wanna say kumakagat, pero tumatatak sa kanila yon na pag niraramp up yung mga anti-corruption. Unlike the VP, as Sen Edward very succinctly pointed out, bumababa parang parang nagsuslow down, albeit the fact na nagdeklara siya patuloy pa rin. So I would be more worried about this survey if I was on the green side than if I was on the red side. Alam niyo kung presidente na hindi na niya kailangan magpakulong ng big fish dahil naman pala yung pagtingin sa kanya, na siya ay kailangan niya. Well, yung disapproval niya shows that mukhang kailangan pa niya magpakulong ng mga ilang pang isda dahil yun din yung ginagamit sa kanya. So in fact, that was my first question to Prof. Ronnie. Parang ngayon lang tayo nakakita ng ganitong, not maybe ngayon lang, but rare occurrence ito. Black swan ito, di ba, na Homeric flaw, that which makes you great, that which makes people trust you, also causes them to distrust you. Very, very telling survey.